I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout po sa inyo mga kababayan, especially the Marcos loyalists and supporters, no? Sa mga Pilipino. Nakikita nyo guys yung nakikita ko. So mayroon tayong reaction tungkol dito sa nag-viral, no? Yan po si Pangulong Marcos Jr. pati po kasama po ang kanyang pamilya, no? Na kung saan nanood po, no, sa arena yung dito sa concert, no, dito ng Coldplay ng British rock band. Alam nyo, sa mga anti-Marcos o mga DDS shit na nagsasabi, nanood ng concert pero daw yung problema hindi anikaso. Alam nyo, katangahan lang yung mga utak ang mayroon lang ang mga taong ganun kung makapagsalita. Una-una, no, ako sa totoo lang nakikita ko at naisip ko din yung mga trabaho ng Pangulo. Mahirap guys ang Pangulo ng bansa, no? So sa nakikita ko, walang masama na umaten at nanood ang Pangulo ng concert ng Coldplay, British rock band, no? Dahil una-una gabi po yan. So ibig sabihin, wala na po siyang trabaho, hindi po araw. So wala pong masama dun. Kasama niya pong pamilya niya, sa tingin ko, maganda naman po yan para namang iwas stress, no? Yung makakapanood ka, lalo't makapanood ka ng live band, lalo't mahilig ka sa music. You know, President Marcos Jr., ano yan guys, mahilig talaga sa music. Actually, magaling talaga kumanta ang Pangulo. So, walang masama na nunood ang Pangulo, lalo't lalo na gabi. Walang trabaho. Tapos na po ang kanyang trabaho. Karapatan niya po ang manood. Kahit ano ang gagawin nyo, paninira sa Pangulong Marcos Jr., may reason po yon na kung bakit manood siya. Bakit? Kasi gabi at wala na pong trabaho. Sa mga bumabati ko sa kanya ng mga DDS, mahiya naman kayo sa sarili nyo. Nung si BP Sara na pumunta sa Davao, na gumamit ng chopper para lang dalawin ang anak niya, wala ni isang Marcos loyalist ang bumabati ko sa kanya. Mahiya kayo? Makapal lang ang mukha nyo talaga kung makapagsalita kayo sa Pangulong Marcos Jr. At ganun doon, at isa pa, yung ginamit ng Pangulo na helicopter dahil umiwas sa traffic. Anong palagay nyo? Anong sa palagay nyo kung bakit niya ginamit yun? Nagka-traffic dahil dyan sa concert na yan, sa sobrang tao, ang daming manunood, natural, magkaka-traffic. Yun po ang reason. Kaya, ang Pangulo, natural, Pangulo ng bansa, proteksyon ng isang malaking leader. Eka nga, proteksyon ng isang presidente. Anong gusto nyo, makipagsiksikan lang sa doon sa mga sa EDSA, sa sobrang traffic na sinasabi nyo? Nasaan ba yung mga otak nyo? Nasa tumbong? Nasa wit po ninyo? Natural, proteksyonan ang Pangulo. Diba? Walang masama na gagamit ng chopper ang Pangulo. Dahil si Sara Duterte gumamit din ng chopper papuntang Davao. Yan ang hirap sa inyo Magsalita kayo na magsalita, hindi nyo nakikita yung sarili nyong baho. Diba? Anong masama doon? So yan guys, nakikita natin ang Pangulong Marcos nanood. Kasama po ang mga anak niya at ang may bahay niya. Walang masama na mag-happy-happy ang isang leader ng bansa na kahit sinong leader pwedeng mag-happy-happy. As long as gabi, no problem. Hindi araw yan. Babatikusin nyo ang Pangulo pag araw, manood ng concert. Kasi oras ng trabaho po yun. Pero dahil gabi yan, wala na pong trabaho. Kaya wala kayong karapatan na batikusin ang Pangulo. Sira na yung tuktok nyo. May mental health kayo. Yung sobrang pagka-bitter nyo, manigas na lang kayo sa kinatatayuan nyo. Kung makapagsalita kayo, kala nyo napaka-perfect yung tao.
Oh, bakit? Wala ba siyang karapatan na magsaya-saya? Para iwas stress sa dami-dami niyang trabaho? Saan ka makakita ng klaseng taong ito? Bakit kaya, no? Sa ibang bansa, pag ang pangulo nila mag-happy-happy, manonood ng mga konsyerto, manonood ng Broadway, o, di ba? Walang pumupuna sa kanila. Sa pangulo nila. Di ba? Enjoy lang, happy lang. Lalo na pag gabi, walang problema doon. Hindi oras ng trabaho yun. May karapatan ng pangulo. Oh, kasi guys, binabati ko sang pangulo ngayon dahil sa pagkapanood niya raw ng concert at binatikos daw bakit daw gumamit ng chopper na hindi daw dahil sa sobrang traffic. Ay, hindi niyo ba natatanong sa sarili niyo kung bakit nagka-traffic? Natural. Sa sobrang daming tao manonood, nagkanta traffic. Yun po ang reason yun. O alangan, pasiksikin nyo ang Pangulo. Safety ng Pangulo ang kinakailangan dito. Mga talaga, mga kurimaw tong mga anti-Marcos na ito, lalo yung mga DDS shit na ito. Lalo na yung isang yung mahilig sa kape. Kung makapagbatikos, akala mo naman perfect. Bakit hindi nyo batikusin si Pulong Duterte doon sa 51 billion? Saan niya nakuha yun? Ibig sabihin, saan niya dinala yun? Saan ang project? Batikusin nyo yun. Ha? Ba't hindi nyo batikusin si Sara Duterte gumamit ng chopper papuntang Davao para dalawin ng anak? Wow, galing nyo kung makapagbatikos kayo. Bakit? Bakit ako sa inyo guys, ha? O, ang sinabi po dito, binabatikos yung Pangulo. First Lady Aranita Marcos shared snap with the President Ferdinand Marcos Jr. and their son William Vincent after attending Coldplay's Music of the Spheres World Tour of the Philippines Arena on Friday. Coldplay concert was awesome, bravo, Chris Martin, Lisa wrote in an Instagram post on Sunday. President Marcos held real talk on the traffic situation in the Philippines courtesy of Coldplay vocalist Chris Martin. During the concert, Martin could not help but react to the humongous traffic outside the venue and beyond. Oh, see? Traffic. Kasi nga, dinumog ng mga tao ang manonood. Oh, di ba? Ng concert. Alangan naman, pasiksikin nyo ang Pangulo. Pangulo ng bansa yan. Grabe kayo naman. Itong mga siraulong mga anti-Marcos na ito, kahit yung sa may mga bagyo, may sakuna, gusto nila palusungin ng Pangulo. Sasabihin nila, saan ang Pangulo? Gusto nila lulusong ang Pangulo doon sa malaking baha, sa mga bagyo. Pero mo yung utak nyo, alam nyo, kapwa Pilipino, nagsisiraan. Pero hindi nyo nakikita yung mga sarili nyo. Mga pagkakamali nyo. Mas matindi pa pinaggagawa nyo. Si Pangulong Marcos, walang problema kung manonood. Walang masama kung manonood siya ng concerts. Yan naman gabi, hindi oras ng trabaho. Mga buplaks talaga mga utak nyo. Ito na sabi ng Philippine Star. Ayan nanood. Walang problema. It's good. Para iwas stress. Buti nga yan nakangiti lang lagi siya. Masaya. Ay kailangan niya happy-happy din. Malay natin, nagyaya yung bunso niya. Sabi niya, Dad, manood tayo. Hindi naman tatanggi ang papa niya. Alam niyo, pag hiling ng anak, hindi makakatanggi ang ama. Kahit pangulo pa ng bansa yan. Ayan, manonood, walang problema. Puro kayo batikos ang batikos. Batikosin nyo yung sarili nyo. Wala na lang kayong ginawa. Dekada na kayong ganyan. Nagkanda wala na yung mga ninuno nyo sa kakabatikos. Di ba? Ito guys ito yung sinabi dito. Gumamit ang Pangulo ng chopper. Yan guys, nakikita nyo, yan ang ginamit ni Pangulong Marcos Jr. Pagsakay ni PBM sa presidential chopper sa concert ng Coldplay for safety reason. Natural. Yun po ang importante. Safety ng isang Pangulo. Ano gusto nyo? Paglalakarin nyo? Pasiksikin nyo sa traffic? Huyu? Di ba? Yan. Basahin po natin, Yan ang hirap sa mga anti-Marcos, no? Nakikita na nila yung Pangulo pero yung sarili nila hindi nila nakikita. Pagsakay ni PBBM sa presidential chopper sa concert ng Coldplay for safety reason. Natural.
Ayan, no? Ang sabi, Manila, Philippines, ipinagtanggol ng Presidential Security Group ang naging hakbang nito na pasakayin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Presidential Chopper para dumalo sa concert ng Coldplay. Matatandaan nito, Biyernes, Enero 19 ay binatikos ang Pangulo ng mga netizen nang makita itong gumamit ng helicopter para magtungo sa concert sa kabila ng matinding daloy ng trapiko sa naranasan ng mga Pilipino. Sira ulo pala kayo Traffic yan dahil concert Yan ang sinabi, no? Sa pahayag na inilabas nitong Sabado, Enero 20, sinabi ng PCG Commander Major General Nelson Morales na ang unexpected influx ng 40,000 katao sa unang araw ng Music of Spare concert ng Coldplay ay nagresulta ito ng unforeseen traffic complication. Ayon, 'di ba? Traffic nga recognize that this traffic situation pose a potential threat to the security of our president. Yes, natural. The PCG took decisive action by opting for the presidential chopper. And Morales not only ensured that the safety of our leader but also exemplified our commitment to prioritizing security in the face of unexpected challenges. Your continued understanding and support for this measure are crucial in maintaining the safety and well-being of our nation leadership. Dagdag pa niya, dapat lang, no? Sa kabila nito, hindi nagustuhan ng bagong alyansang makabayan ang paggamit ni Marcos ng presidential chopper. Yan, mga makabayan bulok. Ayon kay Renato Reyes Jr., Bayan, Secretary General, inggit kayo kasi. A president who takes a chopper to watch a concert amid terrible traffic and a mass transport crisis will not sympathize with the jeepney drivers and operators who are set to lose their livelihood after January 31. This is the state of transportation in the Philippines today. Ano naman connection doon? Tapos ay usapan dyan. So yan, mga kababayan, no? Sabi ko sa inyo lahat ng galaw ng Pangulo pinupuna ng mga siraulo. Kasi dalawang ngayon guys, ang anti-government, yung mga DDS, ng mga DBS at ang mga dilawis na makabayan bulok. Yan, sila yan. Kailangan ng Pangulo yan Hindi mo pwedeng isiksik ang Pangulo sa traffic, lalo't yung concert na yan talagang nagsani ng traffic. Natural. Di ba? Ang sinabi po dito ng presidential, may note dito guys So yan mga kababayan, ang note ng statement of Major General Morales, Presidential Security Commanders. Yesterday, the Philippines arena experienced an unprecedented influx of 40,000 individuals eagerly attending a concert, resulting in unforeseen traffic complication along the road. Recognize that this traffic situation posed a potential threat to the security of our president. Tama. The PCG took decisive action by option for the presidential chopper. This is decision not only restored that the safety of our leader but also exemplified our commitment to prioritizing security in the face of unexpected challenges. Your continued understanding and support for this measure as crucial and maintaining the safety and well-being of our nation leadership. Yan po ay pinost ng CNN Philippines, mga kababayan. So yan po ang statement po ng PCG. So dahil alam nyo mga kababayan, hindi ko lang anong klaseng mga tao na ito. Napakainggit talaga. Gusto nyo, sasakyan ni Pangulong Marcos Jr. nakakarusa. Magkalabaw na lang, magkabayo. Makapal lang apogs nyo talaga kahit kailan. Kung bumabati ko sa akala mo, napaka-perfect nyo. Tapos sabi po dito guys. So ito, nakikita nyo yung nakikita ko? Yan po si Vice Presidente. Di ba? Nangyari ito guys, September 13, 2022. Umuwi po siya ng Davao para lang dalawin ang anak niya. Di ba? Anong sinakyan niya? Ayan, eroplano. Pwede naman siya magsakay ng ibang airplane, di ba? Kung tutuusin. Pero dahil mabait naman ang ating gobyerno, siyempre nagpaalam sa Pangulo, ginamit niya po yan. Yan dapat batikusin nyo. Napaka-unfair nyo naman. Di ba? See? Bakit? Anong sabi dito? Basahin po natin. Thank you, PBB. Ayan, Sara, Duterte flying presidential chopper to get to kids. See?
Ay, sabi po dito ng Mr. Benji Contreras. So, ito post niya ito guys. Sabi niya, noong ginamit ni Sara ang presidential chopper para umuwi ng Davao City at maasikaso ng personal ang kanyang 3 anak, tahimik ang mga DDS shit. Pero na ginamit ng first couple ang presidential chopper para manood ng concert ng Kolpe, napakalaking issues na sa kanila. Ayan. Hindi lang po ang mga DDS shit, pati yung mga Dilawis shit, di ba? Nararapat lamang gamitin ng Pangulong Bongbong Marcos at Liza ang chopper upang makaiwas sa sobrang traffic mula Malacanang hanggang Santa Maria, Bulacan. Ang kaligtasan ng first couple ang utmost priority ng PCG. Natural. Pero ayaw ng mga ano yan guys, mga anti-Marcos, the second highest ranking official in the country, thank the chief executive on his birthday for lending her an helicopter to attend to her children personnel. See? Diba mga best? Vice President Sara Duterte on Tuesday greeted President Ferdinand Marcos Jr. on his birthday, September 13, by sharing pictures and messages on her Facebook. She thanked him for letting her use his 250th presidential airlift wing, which is POW, so that she could be home in time to tuck her children to bed. See? Yan po, ginamit ni BP Sara ang presidential chopper that time. Yan See? Tingnan nyo naman. Mga DDS shit. Kung makapag-batikos kayo sa Pangulo. Eto, ano naman ang ginawa ng inyong vice presidente? Sige nga. Di ba? Pero never nyo narinig sa amin na binabatikos namin si Sara Duterte. Hindi. Kayo lang ang nagpapalaganap ng kalagiman sa Pilipinas kasi ugali niyo na yun di ba? So yun mga kababayan, anong kapalagayan niyo? Dito sa mga bumabatiko sa Pangulo, nanonood ng concert? Uulitin ko, walang masama manonood ang Pangulo ng concert. Lalo't lalo na gabi. Walang trabaho. Nagets nyo ba? Mga toxic na mga anti-Marcos. Kung sumakay man siya sa chopper, karapatan niya po yun. Protection niya yun. Kung may traffic, yan ay sanhi ng concert sa dami-dami ng manood. Di ba? May karapatan ang Pangulo na manood at magsaya. Sa dami-dami niyang trabaho, need niya yung kahit papano mali-stress ang kanyang mga pag-iisip. Kasi mahilig talaga siya sa music. Kahit ako ang Pangulo ng Pilipinas, if ever na gano'n na ako sa sitwasyon niya, natural, manonood ako. Manonood pa ako ng concert ni Taylor Swift kung sa Pilipinas gaganapin. At sino kayo para batikusin ako, aber? So, natural yun. Safety niya. Hindi mo pwedeng pabayaan yan. Hindi mo pwedeng sisiksik yan. Pinakamataas na opisyal ng bansa. Natural, protection ang kailangan dyan. Di ba? Open-minded lang kayo mga anti-Marcos. Huwag kayong bitter masyado. Yung mga utak nyong bulinaw, utak pulbura. Hindi uubra sa amin niya yung pambabatikos nyo. Lumang tugtugin na yan. Paninira lang paninira. Pero hindi nyo nakikita si BP Sara na pumunta ng ginamit ang chopper, presidential chopper para tingnan lang yung anak niya. Di ba? Hindi bang makapalang apogs nyo mga DDS shit? Kasi mayroong yung lalo na itong batikang journalist, kung makapag-post, wagas. Salpak nyo yung pagmumukha nyo, yung litrato ni BP Sara dyan na ginamit ang chopper papuntang Davao. Batikos kayong batikos sa Pangulo. Lalo na itong isang vlogger ng DDS mahilig sa kape. Kung makapagbatikos, akala mo kung wala namang ginawang hindi maganda yung poon niya. Batikosin nyo yung 51 billion na budget ni Pulong Duterte nung panahon ni Papa niya. Anong klaseng project ang pinagawa niya. So, bumabalik din sa inyo yung mga pinagagawa nyong pagbabatiko sa Pangulong Marcos Jr. Walang ginawang masama ang Pangulo. Nagtatrabaho ng mabuti, no? So, anyway, mga kababayan, ako'y medyo hindi, sang-ayon dito sa mga pagbabatikos tong mga salot sa lipunan. Anyway guys, and that's it for today's latest video updates. Talagang nagre-react ako. Hindi naman pwede yung basta-basta ka lang manahimik. Ipaglaban mo ang Pangulo.
As long as wala naman siyang ginawang hindi maganda, bakit mo kailangan ng batikusin ng Pangulo? Nanonood lang naman. Sus, ano bang klase mga tao na ito? Ultimo mag-greet sa bagong halal ng Taiwan, masama pa din. Lahi kayo talaga ng mga Chinggis eh. So, yun mga besa. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Nakaka-imbier na tong mga toxic sa social media. Ako guys, alam ko na yan, yung mga pinaggagawa nila. Pero ang aking pinapatapat dyan, yung kay Sara Duterte na pumunta ng Davao, gumamit din ng chopper. Kaloka. So, yun guys ha. Thank you. See you again. Bye 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 and babush. God bless Philippines.